Mga kapuso, ingat po tayo para hindi na dumagdag sa mga masusunugan bago ang bagong taon. Halos 300 pamilya ang sasalubong sa 2026 na wala ng tirahan dahil sa magkahiwalay na sunog sa Mandaluyong at Quezon City. Nakatutok si Mark Salazar. Tinupok ng apoy ang anumang meron ang maraming taga Riverside Extension, Commonwealth, Quezon City. Kagabi nangyari ang sunog, pasado alas 8:40. Walang malubhang nasaktan, pero wala rin itinira ang sunog. Kaya back to zero silang sasalubong sa bagong taon. Double kahit na lang po ang mangyayari. Wala, pati savings, hindi nalabas. Walang pambangon. Wala po talaga, 0-0. Mahirap po kasi wala kaming trabaho. Nalagay ang mga residente sa sitwasyong kahit copper wire ng nasunog nilang linya sa bahay, baka makatulong. Humingi lang din kami ng tulong, sir. Walang-wala din talaga. Tupok lahat ng gamit, pera, lahat. Sa lahat talaga. Yun talaga ang mangyayari. Si Jessie Robles, lugmok pa sa trauma para mag-isip kung paano sila babangon. Nagsalang siya ng sariling buhay kagabi para sa kanyang mag-ina. Malakas na yung apoy nito. Binalikan ko sila. Kung hindi ko sinundo dito, maaaring na-trap sila eh. Kasi kabilaan, apoy na eh. Malaki na ang apoy. Malaki na eh. Kaya ito nangyari, sa sobrang init, andyan ako nakatayo, nalapnos po. Nasa labas na sila, kaya lang mayroong gustong balikan. Na yung bag niya, nandun yung pera, nasa sopa. Hindi na. Sa sobrang sabi ko, hayaan mo na yan. Sabi ko, ano ka na, matatrap kayo. Katulad ng kanyang mga kapitbahay, babangon daw sila kung saan sila pinadapa. Siyempre sir, tatayo pa namin to dahil wala naman kayong mapuntahan eh. Yun, di pa namin alam kung paano kayo magsisimula. Talagang back to zero eh. Nakapagtabi ba kayo ng pera sa bangko? Ganyan? Ay wala. Wala naman kayong bangko eh. Patuloy na iniimbestigahan ng sanhi ng sunog. 172 pamilya naman ang sasalubong sa bagong taon sa evacuation center ng Addition Hills, Mandaluyong dahil sa sunog na tumupok ng mga bahay at kabuhayan nung Sabado. Walang itinira ang apoy sa pamilya ni Renz. Kahit ang suot niya ay mula sa ayuda ng hindi niya kilala. Hanggang ngayon tila hindi pa rin daw sila gumigising mula sa bangungot. Doon na po talaga ako lumaki. At sa totoo lang po hanggang ngayon parang panaginip pa rin po lahat. Parang hindi pa po nagsisink in lahat sa akin. Kanina nga lang po parang umiyak po si mama mula po sa pagkagising. Kasi parang pagkagising niya raw po akala niya po nasa bahay kami. 22 years old pa lang si Renz pero sa pagkakatanda niya, hindi bababa sa 10 beses ang nasaksihan nilang sunog sa Addition Hills. Ayaw na raw nila ng isa pa. Ngayon po, naghahanap na po kami ng bahay na matutuluyan at unti-unti na po kaming nag-iipon. Meron naman po kaming mga naipon na, pero kulang pa rin po kasi talaga hanggang sa kasalukuyan. Tubong Addition Hills din si Leonisa at sa mahabang panahon, palagi raw siyang inililigtas ng dasal. First time sa buhay ko, sir, na masunugan eh. Kung pa naman ang tanging hiling ko nga, huwag naman magkaganon. Pero wala tayong magagawa, di ba? Si Lord naman talagang may kakaalam noon. Kung pwede lang na hindi na raw bumalik sa Addition Hills, titira sila kahit saan, basta't mas ligtas. Pero sa kagaya raw nilang mahirap, mangyayari lang ito sa awa ng Diyos at ng kapwa. Sana maon mo po kayo sa amin. Kahit maliit na espasyo man lang sa paligid na pwede kami. Sana tunan mo naman ang kaming pansin na katulad ko. Sana mabigyan naman kami kahit papaano. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.